Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko, dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maligayang panonood at pakikinig sa Tinig ng Panalangin. Ang mga kabanata 1 hanggang 10 ay naglalaman ng mga tagumpay ni David. Samantala, ang mga kabanatang 11 hanggang 20 ay nagsasaad ng mga kahinaan at kabiguan ni David. Ating suriin ang mga pangyayari sa paghahari ni David mula kabanata 1 hanggang 10 at humingi tayo ng tulong sa Diyos Espiritu Santo na hindi maging patibong sa ating buhay ang mga katagumpayang binibigay at ibibigay. Nagsimula si Haring David sa pagiging isang pastol hanggang siya ay naging maliit na hari sa Juda 7 taon at kalahati. Pagkamatay ni Saul, ang anak niyang si Isboset ang naging hari sa hilagang Israel. Hanggang tuluyan ng humina ang lakas niya at si David na ang naging hari ng buong bansa. Pinagsama-samang Israel sa hilaga at Juda sa timog. 33 taong nagsilbing hari si David sa hilaga. Ang kabuuang taong nagsilbing hari si David sa buong bansa ay 40 taon. Nagkaroon ng 6 na asawa si Haring David sa Hebron at sa Juda. At nung naging hari ng buong bansa, yaong pinagsamang Israel sa hilaga at Juda sa timog, dinagdagan pa niya ang bilang ng mga asawa at mga babae. Hindi sang-ayon ng Diyos sa ganitong pamumuhay. Higit pa sa hari siya. Nasa aklat ito ng Deuteronomio. Subalit, sadyang suwail lang tao sa Diyos. Hindi bukod tangi si David. Gaya natin, siya rin ay may mga paang luwad. Malamang sa mga taong ito, maaaring sa kalagitnaan ng 30 taon hanggang 70 taon ang edad niya. Patuloy pang nakilala ni David ang banal na Diyos dahil ang Diyos ang unang nagpakilala kay David. Itong pagnanasa niya sa mga babae ay siyang unti-unting nagdudulot ng maraming kapahamakan sa kanya. Samantala naman, palakas ng palakas ang kanyang paghahari. Unti-unti niyang tinalo, nilupig, sinakop at ginawang basalyo ang kanilang mga kaaway. Tumanyag ng tumanyag ang kanyang pangalan. Ang kanyang katatagan sa paghahanap sa Diyos sa tuwina ay di mapagkakaila na biyayang bigay ng may kapal. Ang Espiritu ng Diyos ay di lumisan sa kanya, sa kabila ng kanyang mga katagumpayan at kahinaan. Ang damdamin niya ay laging naghahanap ng kasiyahan at kabuuan mula sa Diyos. Ito ang hinahangad ng Diyos sa atin na hanap-hanapin siya sa tuwina. At sa mga tagumpay o kabiguan natin ay lagi siyang kasama at niluluwalhati. Malaking paalala sa atin na mapagkumbabang asal ni David. Bagamat ang dating haring si Saul ay ilang ulit pinagtangkaan ang buhay ni David, naging mapagkumbaba si David hanggang sa mga inapo ni Saul. Minahal niya sina Saul at ang mga inapo ni Saul at isinabuhay niya ang pag-aalaga sa mga ito. Mula kay Isboset, anak ni Saul, hanggang sa mga apo ni Saul, sinigurado niyang mapaayos ang kanilang kalagayan. Tinupad din niya ang kanyang pangako sa matalik niyang kaibigan na si Jonathan, anak din ni Saul. Totoong sa mga kabanata 11 hanggang 20, maraming kabiguan na dulot ni David sa ating Diyos na nakapahamak din sa marami.
Subalit, ang kabuuan ng puso at buhay ni David ay laging naghahanap sa puso ng Diyos. Hinahanap-hanap niya sa tuwina ang gabay ng Diyos sa kanya. At dito nalugod ang Diyos sa kanya. At ginusto man ni David patayuan ng Diyos ng isang templo. Ang Diyos ang nagtayo ng isang templo para kay David. Ang ibig sabihin nito ay pinangako ng Diyos na sa pamamagitan ni David, sa dugong dadaloy sa kanya hanggang sa mga inapon niya, ay manggagaling ang tagapagligtas ng buong sanglibutang pinili niya. Hari na mga hari, anak ng Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Heso Kristo. Masasabi nating kilala ni David ang Diyos. At alam niya kung sino ang Diyos at ang kakayanan ng Diyos. Naranasan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Sa mga nakikinig sa programang ito, naway tapusin na natin ang ating pagiging suwail sapagkat kung malalim ang ating pagkakilala sa Diyos, sisikapin natin na pabawas ng pabawas ang ating pagkakasala at unti-unting lalago ang ating tunay na pagsamba sa Kanya. Ang banal na Espiritu Santo ang ating Diyos na nagpapakilala kay Kristo na bigay ng Ama sa atin. Ano ba ang kabalisaan? Pag-aalala, pangangamba. Ano ba ang dapat nating katakutan? Kaya tayo ganito ay sapagkat kulang tayo sa pagkakakilala sa Kanya. Kulang tayo sa kaalaman ng Kanyang pagka-Diyos. Dahil kung kilala natin ang Diyos, walang puwang sa atin ng takot at pag-aalala sa mga bagay-bagay. Dahil ang Diyos ang ating kaganapan, ang ating kabuuan, Siya ang ating punot dulo, ang ating habang buhay na kasama. Dalangin kung itong mga katotohanan ito ang magiging kalakasan at kapangyarihan natin dito sa ating paglalakbay papunta kay Kristo, magpasawalang hanggan. Dalangin ko rin na ang mga tagumpay na binibigay sa atin ng Diyos ay hindi magiging patibong sa atin o ikakatisod natin at ikakatisod ng maraming sumusubaybay sa ating patotoo. Dalangin ko rin na maisuko natin ng mga sumasakop at gumagapos sa atin na hindi kaaya-aya sa ating Diyos. Naway tayo'y sakupin ng banal na Espiritu Santo na mamuhay ng tapat at kalugod-lugod sa ikakalawalhati ng Ama alang-alang kay Kristo. Samahan niyo uli kami sa susunod na pagkikita. Ilalapit natin ang ating mga kahinaan at kabiguan sa Diyos. Ipagdarasal natin na mapagtagumpayan natin ng ating mga maling gawa. Kung naidasal ni David ang mga nangyari sa kanya mula sa kabanatang 11 hanggang 20, mailalapit din natin ang pagsusumamo sa kanya. Ako si Teo, ang inyong sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Shalom sa inyo. Amen.